Tama na ba natin, nasa linya na, ito pong ating makakausap, ang chairman po ng House Basic Education and Culture Committee sa naganap nga po na hearing kahapon sa Kamara tungkol pa rin po dito sa mga Go students sa Senior High School Voucher Program po ng gobyerno. So sa nangyari pong pagdinig kahapon, sinasabi nga po ng DepEd mismo na meron daw 4 na kategorya para maituring na Go student po ang isang estudyante. Pero lumalabas dun sa naging hearing, sinabi rin po mismo ni Congressman Roman Romulo na yung binigay na figures kahapon kung ilan ang Go students under this program, posibleng mas mataas pa daw po doon. Alamin natin, nasa linya na ba si Congressman Roman Romulo? Yes, ayan, nasa linya na. Magandang umaga po, Congressman. Good morning po. Sa nangyari nga pong hearing kahapon, Chairman, nabanggit nyo po na posibleng mas malaki pa doon sa ibinigay na figure ng DepEd etong mga Go students under the Senior High School Voucher Program. Lalo pat sinasabi nyo nga po kahapon na 10% pa lang ng private schools ang na-audit ng DepEd. Under your supervision at sa pakikipagtulungan syempre ng DepEd, paano ninyo po tutukuyin kung ilan talaga ang totoong bilang nitong mga Go students na mayroon tayo? Well, tama kayo, Ma'am DJ. Ang sinabi nga po nila, based on the department order, kailangan ka-coordinate po nila yung private NGO, yung PAYAC para ma-monitor. Pero sinabi rin po nila kahapon na more or less sa face-to-face na ma-monitor nila 10% pa lamang. Ang sinabi sa atin ngayon ng DepEd, nag-umpisa na rin po sila, kaya meron silang mga nahuhuli raw talaga, or meron mga hinihinala sila. Kasi meron na silang mga iba-ibang levels na inumpisahan tingnan. Hindi lamang sila nagbe-base na ngayon dun sa monitoring ng PAYAC, pero meron na tinitingnan na rin po daw nila yung LIS. Ito po yung Learners Information System. Dito po, at one point in time, pag binuksan po nila yan, nakikita po nila yung learner reference number, yung pangalan, at kung saan nag-aaral. Kaya nga, sabi nga nila sa atin kahapon, dito raw po nila naumpisahan na makita yung meron mga hindi consistent. Yes po. So, Chairman, what's the exact figure now? Wala pa po kasi ang sabi pa nga po nila, right now, ang mabibigay lang po nila sa atin ng figure, so far yung nagawa nila. Since 2021, more or less 55 to 56 schools ang na-terminate nila yung contract nila for the voucher system. Ngayon po, meron silang ongoing na investigasyon sa additional na 12 schools. Pero hindi pa rin po nila mabibigay sa atin yung exact number simply because po, yung levels po na safeguards nila, kaka-implement pa lang po nila. At ini-implement pa lang po nila yan doon sa first SEM. Ang maliwanag naman po yung nakasaad sa atin batas, dapat mabuo yung academic calendar. So kailangan po nila ma-carry over po yung pag-check sa LIS doon sa second semester. Kailangan po nila mapaabot yung kabuuan. Ma'am Chacha, yes, sinasabi nga natin sa DepEd, ang talagang issue dito ay yung controls, monitoring, safeguards nila. Ang voucher system po kailangan natin. Sa totoo, simply because walang buildable space sa ibang lugar. Yung kakulangan natin ng classrooms is at least 165,000. Hindi mabibuild yan within the next 2, 3, 4 years. So kailangan natin yung public-private partnership ng voucher program. Pero kung hindi naman mamomonitor ng mabuti, kung katulad dito, meron yung huli po nila, itong nahito nila, sinabi nila amount sa atin na parang may 20 million agad yun. So masasabi natin na kung ganito naman ang mangyari, hindi tama yung monitoring, yung guidelines nila, yung supervision nila, baka naman po nasasayang, hindi rin naman natin natutugunan yung sayang po, yung access to quality education. Yun nga po, wala silang naibigay na exact figure as to how many yung mga Go students natin. Pero may nabanggit sila na tinigil po yung pagbibigay ng 200 million pesos worth of vouchers dun sa mga naispatan yata ng mga eskwelahan. Yun po bang figure na yun na 200 million pesos? Are those dito sa mga schools involved in the discrepancy lamang? Kasi ang problem din po dyan, Congressman, baka dahil po dyan sa pagpapatigil ng pag-release ng pondo, maapektuhan naman po yung mga legitimate students na nakikinabang po sa programang ito. Kasi hindi po ito sayang para dun sa mga
wala po talagang kakayahan na magbayad po ng o makapag-aral sa isang private school at hindi na rin po ma-accommodate sa mga public schools naman natin. Paano natin binabalanse yun ngayon? Tama ka, DJ Chacha. Nawi-withhold lang nila yung specific schools na merong red flag silang nakita. Example, kunyari year 1 raw po, ang enrollees noon 200. Bigla na lang po sa succeeding year, naging 1,000 na. Doon pa lamang po, nare-red flag sa kanila yon. Yun po yung tinitigil muna nila yung payment para ma-check nila. Hindi po naapektuhan yung lahat ng paaralan. Pero, Ma'am DJ, babalik rin po tayo sa pinag-usapan kanina. Kung hindi rin nila monitor lahat completely, ay maaring may wastage pa rin na nangyayari. Sayang po talaga yung pagkakataon para dun sa mga estudyante na dapat nagka-opportunity na ganito. Pangatlo, Ma'am Chacha, kung narinig naman po ninyo yung ibang mga resource speakers kahapon, sinasabi po nila na hindi talaga ang nabibigyan ng beneficiary, ang beneficiary hindi talaga yung dapat na beneficiary. Minsan, meron lang example kahapon, sinabi yung isa na yung unang 1,000 na makapag-enroll. May isang resource speaker doon, ang binabanggit po niya ay minsan allegedly kuntsaba doon sa DepEd school. So yung mga ganito po, hindi naman po pwedeng tumigil talaga ang DepEd doon sa 5 levels lang niya. Kailangan po talaga siguraduhin po nila tama rin kasi yung targeted beneficiaries. Kasi kung hindi rin tama, ay wala rin use eh. Originally, DJ Chacha, ang issue na ito, kaya naman nagkaroon ng voucher nung naalala ko noong 2007 to 2010 kasi congested yung classrooms. Yes, opo. Kaya gusto po natin makatulong yung mga kalapit na private schools. Pero kung ang nangyayari, katulad ng binabanggit ng ibang resource speakers kahapon, yung guest kahapon, na hindi na raw nagiging basehan yon. And then ano yung reason po natin for kawawa rin po kung hindi yung yung targeted beneficiaries ang dapat nakakuha. Kasi dapat po talaga mag-enroll ka sa DepEd school, congested na po yan. Kaya kayo lilipat sa kalapit lang na private school para makapag-aral ka, may kalidad na edukasyon. Kung hindi rin, kailangan po lahat yon may ayos po talaga ng DepEd. Kung hindi rin po, in a way po, kawawa rin po yung dapat naging beneficiary. Opo. Congressman, obviously, parang lumalabas nagkaroon ng pagkukulang sa monitoring and auditing ng voucher program. And That's correct. ano po ang inyong suggestion dito sa DepEd para hindi na maulit po yung mga ganitong klase ng pangyayari? Unang-una po, siguro po yung partner po nila, yung PEA, hindi na po pwedeng yung puro excuse lang po na hanggang 10% lang yung namamonitor nilang face-to-face. Kasi kung hindi naman pala po kaya, baka panahon rin naman na mag-consider rin ang DepEd ng ibang pwedeng makatulong sa kanila. Pangalawa, baka naman pwede rin yung DepEd mismo ang makapag-monitor through the regional offices. Pangatlo po, kailangan although meron sa regional, kailangan may checks pa rin po sa kasi po kung sabi nga nung isang resource guest kahapon, sabi niya, again po, allegedly, meron din mga nagkakakuntsaba rin po. So, lahat po ito, sa totoo po, mahirap yung trabaho, maraming trabaho, pero wala namang pumilit po sa DepEd o sa atin na gumawa nito eh. So, ayusin na natin ng maayos. Oo. So, hindi lang dapat sa regional ang checking, hanggang sa national may nag-check sa mga regional schools natin. Yun po ang gusto ninyo sanang gawin na ng DepEd. Pero dito, sa kasalukuyang iniimbestigahan na 12 private schools na meron daw mga ghost students, paano po ang pagpapanagot dito kung sakali man mapatunayan na sila po talaga may mga ghost students dun sa kanilang mga eskwelahan? Mawawalan po ba sila? Sorry po Congressman, sila po ba'y mawawala sa listahan ng bibigyan na ng senior high school voucher? Yes, mataterminate yung voucher program sa kanila. Pero binanggit rin po kahapon ng representante ng Department of Education, tinitingnan rin po nila kung makaka-file sila ng criminal or admin or civil case, gagawin rin po nila yun. Para magtanda po yung ibang mga eskwelahan na tumatanggap nito. Yes, at saka DJ Chacha, sa totoo, maganda talaga yung programa. Maraming mahihirap tayong mga learners na sa totoo sayang yung potensyal. Kaya nga meron tayong partnership with the private schools. Pero kung ang makikinabang lang po talaga dito,
ay sa totoo po, no, kung makikinabang dito yung private schools dahil may voucher silang nakukuha, pero yung students naman, hindi naman yung targeted beneficiaries, hindi rin maayos yung programa. Eh di, ang gawin na lang po natin, siguraduhin po natin na madaliin natin at makapaggawa ng mga classrooms on DepEd. Pero kung kailangan po talaga kasi yung targeted beneficiaries ang matulungan, kung hindi rin po sila, tapos meron pang allegedly ghost ng mga students, sayang po talaga yung programa at lalong-lalo na sayang po talaga yung pagkakataon dun sa learner na wala nga chance po na makapag-aral ng kalidad na edukasyon. Oo, para lang po Oo. sa kapakanan ng mga nakikinig sa atin ngayon, magkano po ulit ang inilaan ng gobyernong ito just last year po para po sa senior high school voucher program? Last year po, 40 billion ang inilaan sa GAA. 12 billion po doon para sa junior high school. Yan yung grade 7 to 10. Yan yung ESC program. Doon po medyo maayos pa sa ESC program eh. Sa senior high school po, 27 billion ang linaan. Diyan po talaga yung medyo may problema eh, yung sa senior high school. Doon pa sa medyo mas malaki yung nalaan. Kasi nga po, naglaan talaga ng malaki dyan because nung napasok yung K-12 program, hindi naman po sapat talaga yung o wala talaga sapat na classrooms noon. So, hindi po talaga pati yung kalidad ng schools po, hindi natin sigurado eh. Yung lahat na nabigyan. In fact po, meron mga nagbanggit kanina kahapon off the record na sinasabi sa akin na sa totoo, meron pa nga nag-operate ng 1 or 2 years bilang ngayon wala na. So again po, no, dapat talaga lalo na yung sa senior high school, nandiyan po yan, dapat naman yan talaga yung medyo higpitan pa talaga yung monitoring. Opo. Kasi malaki rin, 27 billion So, po doon. Congressman, sa laki ng perang ito, magkano estimate na nawala? Wala pa po. Opo, wala pa? Walang estimate po. Tinanong po kahapon yan because currently po, no, iniimbestigahan nila, sa totoo po, no, unang-una yung may significant na increase bigla. Yun yung nag-red flag sa kanila. Pangalawa, meron na silang mga bagong, ngayon po, yung mga parang 5 levels of checking. Pero bago lang po yun. Base rin po doon nila nakita po na meron mga kailangan imbestigahan. Pero again po, no, sinabi rin naman nila, wala pa po sila siguro sa kalahati ng dapat nilang namamonitor. Sino sila? Si DepEd? DepEd and PAYAP. Okay, sige po. So sir, saan ang concentration nito? Sa anong region kaya? Based on the LIS po, yung system sa ngayon po, no, iba-ibang region na sinasabi nila sa atin. Meron nga sa NCR, binanggit naman po nila. Meron sa NCR, ayaw lang nila banggitin sa atin. And rerespetuhin ko naman po yun na Opo. yung eskwelahan dahil under investigation pa raw po. Yun ang nabanggit nila po sa amin kahapon. Opo, pero chairman, hindi naman mangyayari yan. It takes two to tango, ika nga, di ba? Opo. Sige, go ahead, sir. That's correct. Mano Ted, yan ang sinabi nung isang resource guest kahapon. Kilala niyo rin po yun. I think nabanggit yun dun sa TDC, si Sir Benjo. Nabanggit niya kahapon sa hearing na mayroong mga kwentong ganyan. Kaya nga, sinabi rin po natin sa Department of Education, yung mga nagsalita kahapon, yung mga kusa naman na sinasabi nila allegedly ito yung ibang mga schemes, hinikayat naman natin ng DepEd na kung pwede naman, maimbitahin rin naman po itong mga guest speakers kasi hindi rin naman po nila pwedeng, syempre kahit pa paano, allegedly pa lang naman, so siguro gusto lang nila mabanggit para maimbestigahan rin. Opo, kasi nga hindi naman yan mababayaran kung hindi rin po meron pong magpaproseso ng papeles, di ba? Para siya mabayaran. Right? Sir Ted, sa totoo, yung sa pagbayad, doon yung konsyaba hindi masyado base sa narinig ko kahapon Yung konsyaba po, doon yung pag-imbita ng estudyante na lumipat doon sa private school kahit hindi naman yun yung beneficiary. Yung nahuli po nila, in fact po, yung sa payment, maaring dati pa po nangyayari. In fact, 2021, meron na silang nahuli. Except that yung monitoring before, yung pagbibigay po nila, pag-check nila, hindi pa po malakas Dahil nga nangyari nga po noon, simula 2016, dahil may sabi ng 2015 DepEd order, ay medyo naging, in paper lang yung, yung strictness Kasi hinabol nila na magkaroon ng classrooms
access ang hinabol po Okay. nila. Apparently, Opo. yun ang tingin ko po talaga, yun ang hinabol nila ng 2015 going to Oo. 2016. Kaya Mm. napunta po talaga sa una siguro maayos pa yan, pero Oo. eventually po, syempre may nakakapag-isip na kung hindi naman po stricto pala, Oo. edi may nakakapag-isip ng mga scheme. Pero ang intindi ko po, yung nangyayari more or less kung may konsyabang nangyayari, that really happens po dun sa paglagay ng estudyante. Pero sa payment itself, ang malaking pagkakamali dyan is the monitoring. Wala po sila dating monitoring talaga. Okay. So, at least an estimate, Congressman, dito po sa wastage na ito, meron na kayong estimate? Wala po talaga. Okay. Ang sabi sa Okay. atin ng DepEd, they will try to come up with numbers of schools by next week. Isasubmit raw nila sa committee, hopefully before the next committee hearing. Okay, sige. Sir, walang duda sa kagandahan na naman po ng programa, no? Ito lang po ang problema Yes. na sisingitan po ng ganito pong uri ng mga irregularidad. Meron ba kayo naiisip na anuman pong batas po na may kaugnayan po dito para ma-reforma ang sistemang ito? Manong Ted, tinanong natin kahapon yan, isa-isa, yung iba-ibang mga problema kung kailangan ng legislation. Based on the hearing kahapon, hindi. Okay. Kasi unang-una, ang malaking problema is in the senior high school voucher system. Ang sistema po dapat kasi doon, unang-una, dapat maging stricto sila katulad ng ginagawa nila doon sa ESC. Sa junior high school voucher system. Sa junior high school system po, bago ka makatanggap ng voucher, kumbaga, gusto nila makapag 5 years in existence yung may cohort na nag-graduate o kahit pa paano nakapag 5 years na merong pinapaaral. Ngayon po, 2016, 2025 na tayo ngayon. Siguro naman pwede na nilang gawin rin po yung standard sa ginagawa nila sa junior high school sa senior high school. Pangalawa, pasensya na, banggitin ko na rin po ito. Oo. Kasi nakakaproblema rin po tayo sa totoo sa pag-accredit ng ating mga paaralan. Hindi ganun ka-stricto. Sa una po, medyo stricto, pero after that, wala nang monitoring. So, ang payo rin po natin, yung meron silang Department Order number 88 yung series of 2010 pa, baka naman pwede nang i-update yon, baka naman pwede pag-aralan na po yon. Kasi kailangan po yearly or yung monitoring po kasi hindi naman access lang ang kailangan, access to quality education. So again, Manong Ted, to go straight to the point, tinanong ko yan kahapon, so far walang legislation na kailangan, Opo. pero tututukan natin yung sinasabi ng mga kailangan nilang department orders, revisions or issuances. Opo. Meron pa ho bang next hearing, Congressman? Meron po kasi hinihiling po ng ibang members kahapon na magkaroon ng isa pa. Pero ang sinasabi ko lang, bigyan lang natin ng 1 week yung DepEd na makasubmit ng mga updated po nila nung mga sinasabi nila baka yung may estimate na sila or at least sa schools man lang na na-check nila ano yung estimates po doon bago mag-hearing. Kasi kung wala rin naman bagong datos, parang sayang rin po yung panahon ng DepEd kaysa magtrabaho nasa hearing. Opo. Sige po. So, Congressman Roman Romulo, muli po salamat na marami sa inyo pong pagtutok sa napaka-importanteng isyong ito. Mabuhay po, Congressman. Maraming salamat po. Have a good day po. And have a good weekend, sir. Salamat po na marami. Congressman Roman Romulo po ang kinatawan ng Pasig at chairman po ng House Basic Education and Culture Committee.